Tatlong mga pangalan pa ang nadagdag sa gabinete ni President-elect Rodrigo Duterte. Nagpakilala rin ang isa pang itinalagang spokesperson ng incoming president. Live mula sa Davao City, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, alam mo, nakangapa pa rin kami mga media na nagko-cover dito sa Davao City sa mga aktibidad at kilos ni President-elect Rodrigo Duterte. Kahapon ay nakita namin siya dun sa video na inilabas dun sa gate ng DPWH sa Panakan, kung saan inanunsyo o yung pinakita dun sa video yung mga diplomats na kanyang na-meet kahapon. Pero inanunsyo din kahapon kung sino-sino naman yung mga bagong miyembro ng kanyang gabinete. Opisyal na ipinakilala kagabi ang iba pang magiging bahagi ng gabinete ng Duterte administration. Si Wanda Corazon Tulfo Teo ang uupo sa Tourism Department. Si Teo ang may-ari ng Mount Apo Travel and Tours sa Davao at Pangulo ng National Association of Independent Travel Agencies. Kapatid siya ng mamamahayag na si Ramon Tulfo. Si Dr. Pauline Jean B. Rosel Ubial ang magiging Health Secretary. Kasalukuyan siyang Assistant Secretary sa Office for Health Regulations ng DOH. Ang Go Negosyo Executive Director naman na si Ramon Lopez ang bagong Department of Trade and Industry Secretary. Nagpakilala naman si Ernie Abella bilang bagong spokesperson ni President-elect Rodrigo Duterte. Siya raw magtutulay sa mga mensahe ng Pangulo. Matatanda ang naging inaccessible na si Duterte sa media kasunod ng mga batikos tungkol sa kanyang pahayag kaugnay ng media killings. Tubong Davao City si Abella at dati raw natulungan ni Duterte nung maging bihag siya ng mga nagpakilala di umanong miyembro ng Moro National Liberation Front. In the words of the President last night, to act as a conduit between himself and, and the people through the media. There's been a lot of smoke, there's been a lot of noise, but we'd like to get through that. After all, we all share in the same dream. We want a peaceful, we want a prosperous, we want an inclusive nation. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, siya mismo ang nag-request na magkaroon ng deputy. Baka pinili ni President-elect. Baka kilala ko siya sa mukha. Dito sa Davao City, naging sunod-sunod ang pagharap ng President-elect kagabi sa mga ambassador ng iba't ibang bansa. Sa tinatawag na Malacanang of the South, hinarap ni Duterte si US Ambassador Philip Goldberg. Matatanda ang kasagsagan ng kampanya, sumang-ayon si Goldberg sa pahayag ng Australian Ambassador na di dapat ginagawang biro ang tungkol sa rape. Matapos ang courtesy call ni Ambassador Goldberg, sumunod si United Kingdom Ambassador Asif Ahmad at si German Ambassador Thomas Osowski. Pero wala nang ibinigay na detalye sa mga naging usapan. Sunod-sunod pa rin ang pagpasok ng mga sasakyan sa Malacanang of the South. Mahigpit ang seguridad. Nakalista ang mga plate number ng mga may appointment kay Duterte. Pero may 30 manggagawa na ito na sumubok din magpaabot ng mensahe sa President-elect hanggang sa labas lang. Apilin nila kay Duterte, huwakasan ang contractualization. Hindi po kami nandito para po magprotesta. Gusto namin ipaabot itong sulat sa kanya, ipaalam at hingi ng tulong sa kanya about sa problema namin ngayon. Kami po ay biktima ng kontraktualisasyon at kami po ay illegal na tinanggal sa trabaho namin. Bigo silang makaharap si Duterte. Sa halip, binilinan silang ipaabot ang sulat nila sa sekretarya ng alkalde sa City Hall. Kusa rin silang nag-disperse matapos makausap ng media. Jessica, tinanong natin kanina si Mr. Abella kung magiging regular na ba yung mga press briefing na gagawin. Lalo't syempre gusto rin nating malaman yung mga aktibidad ni President-elect Duterte, pero wala siyang garantiya na sinabi sa atin. Ang tanging malinaw lamang daw sa ngayon, kahit papaano yung pagtatalaga sa kanya bilang tagapagsalita o one of the designated spokesperson ni President Duterte ay could be a start daw of warming up again the relationship with media. Kasi ang sabi naman niya ay at least magkaroon daw, ang gusto naman daw talaga ni President-elect Duterte ay maging conduit o maging tulay sa pamamagitan ni President-elect Duterte at ng tao ay yung media. Jessica. So, Steve, sa kasalukuyan, masasabi bang kontrolado ng kampo ni Duterte ang flow of information? Ika nga, kung ano lang yung ibigay nila sa media. Ganun ba yon?
Tama ka dyan, Jessica. Kahapon, alam mo, nagbantay tayo mula hapon hanggang gabi na, maghahating gabi, dun sa DPWH Panakan. At ang tanging nilalabas sa atin, minsan mga 25 seconds na video, minsan 20, ganun lang talaga siya kaikli. At ang sabi sa atin ay yun lang muna yung kaya nila. Nagulat nga tayo ngayong hapon dahil gumawa ng initiative itong designated spokesperson niya na si Ernie Abella. Kahit papaano ay maharap tayo. Sabi niya, tinawag niya yun na conversation lamang sapagkat talaga namang limitado. Ingat na ingat nga rin kanina, Jessica, itong si Mr. Abella dun sa pagbibigay ng mga detalye at impormasyon. Sabi niya, wala munang tungkol sa policy, simple meet-up lang muna yung ginawa niya kanina. At ayaw niya kasi na mahaluan o mabigyan ng interpretasyon, lalo't mukhang yan yung isa sa mga naging dahilan kung bakit umabot sa punto ngayon, Jessica. Yung meeting niya with the ambassadors, lalo na kay US Ambassador Goldberg, napakaganda sanang malaman kung ano yung mga pinag-usapan nila, lalo't may sigalot tayo ngayon sa West Philippine Sea with China. Yun, walang detalye rin, Steve. Wala talaga, Jessica. Nagtanong nga tayo dun sa kanyang executive assistant kay Bongo kung ano ba yung mga naging detalye ng mga pag-uusap, pero wala talaga tayong makuha. Nakuha lamang natin ang impormasyon, nakipag-meeting siya dun sa mga ambassador at maliban doon, wala na silang ibinibigay sa atin. May nakuha tayong impormasyon, Jessica, na makikipagpulong si President-elect Duterte sa kanyang gabinete sa Maynila, pero hanggang ngayon wala pa rin namang nagbibigay ng kumpirmasyon na yan dun sa kampo ni Duterte. Tinanong natin kanina si spokesperson na Abella tungkol dyan, pero kahit siya hindi niya masabi kung matutuloy o magkakaroon ba ng meeting bukas sa Maynila, Jessica. Okay. In the meantime, ano ngayon ang parang structure nitong kanyang communications group, meron si andyan si Attorney Panelo, itong si Mr. Abella, tapos meron pa siyang PCOO. Ito yung kay Martin Andanar, di ba? Paano ba? Ilan ba ang spokesman talaga niya? Natanong natin si Mr. Abella kanina, ang sabi sa atin, posible daw na merong hanggang 4 na mga tagapagsalita. Pero tinanong din natin kanina kung siya ba ay deputy, ano ba yung kanyang posisyon. Pero sa ngayon, ang sabi lang niya sa atin ay one of the designated spokesman. So tinanong din natin kung nakapag-usap na ba sila ni Attorney Sal Panelo kung paano yung magiging hatian. Wala pa siyang sinasabi sa atin o wala siyang sinabi sa atin at hindi pa raw sila nakakapag-usap. Hopefully makapag-usap din daw sila. So sa ngayon talagang ang ginagawa namin dito, lahat ng mga posibleng tao na pwede magkaroon sa amin ng link kay President-elect Duterte, pinagte-text namin, tinatawagan everyday kung ano yung mga magiging activities dahil doon lamang kami nakakakuha ng impormasyon sa ngayon. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.